Sa isang tahimik ngunit buhay na bayan, may isang munting karinderyang laging inaabangan ng mga tao tuwing umaga. Doon, nakangiti at masiglang naghahanda si Aling Flor, isang babaeng may pusong parang mainit na sabaw sa malamig na gabi. Habang nag-iinit ang mga kawali at umalon-alon ang amoy ng bawang at sibuyas sa hangin, dumating ang isang matandang pulubi. Mahina ang lakad, halos hindi makangiti, at halatang pagod sa hirap ng buhay. Hindi nag-atubili si Aling Flor. Inabot niya agad ng mainit na lugaw, yung tipo ng lugaw na may pagmamahal, hindi lang tubig at bigas. Walang bayad, walang tanong, puro kabutihan lang. Pagkatapos kumain ng matangdang pulubi, siya ay nagpasalamat ng mayangiti kay Flor at bilang ganti, may inabot ang matanda kay Flor ng isang gintong sandok na kumikinang. Gamitin mo itong sandok para mas marami ka pang matulungan. Sabi ng matandang pulubi, hindi mo ako tinulungan dahil may kapalit. Tinulungan mo ako dahil mabuti ang puso mo. Kaya ibinibigay ko sa iyo ang mahiwagang sandok, kumikinang ang sandok. Tila humihinga ng liwanag, parang may sariling kaluluwa. Niyakap ito ni Aling Flor, hindi dahil sa hiwaga nito, kundi dahil sa pasasalamat. Kinagabihan, sinubukan niyang gamitin ang sandok. Paghalo pa lang niya, biglang kumutitap ang loob ng palayok. Lumabas ang mga kakaibang ulam, mga pagkaing mukhang klasikong Pinoy, pero may halong kagandahan ng magic. Sinigang na may kumikislap na sabaw, lumpiang may lumilipad na usok na parang art, at pancit na umiilaw gaya ng alon sa gabi. Kumalat ang balita sa buong bayan. Araw-araw, dumadagsa ang mga tao, hindi lang dahil sa sarap ng pagkain, kundi dahil kay Aling Flor. Sa bait niya, sa pag-aalaga niya, sa yakap ng karinderyang parang tahanan. Pero, isang araw, habang nakaupong napapagod, napansin niya ang isang batang gutom na nakasilip sa pinto. Walang pera, walang kasama, tahimik lang. Hindi siya nagdalawang isip. Ginamit niya ulit ang sandok at nagpakain ng walang hinihingi. Sa bawat taong natutulungan niya, kumikislap ng mas maliwanag ang sandok. Hindi dahil sa magic nito, kundi dahil sa magic ni Aling Flor. Ang magic ng kabutihan na hindi napipilitan, hindi pinag-iingayan, at hindi naghihintay ng kapalit. At sa huling gabi ng linggong iyon, habang nakaupo siya sa tapat ng karinderya, inabot ng sandok ang pinakamatingkad nitong liwanag, parang bituing nagpapaalala. Kapag inuuna mo ang kabutihan, ang mundo ay gumaganda. At kahit maliit ka lang sa mundong ito, kaya mong magbigay